Yawan. Ito ang Super Balita sa Hapon. Luxury sports car na inimpound ng LTO matapos mahuli sa SCTEX, itinurn over na sa Bureau of Customs. Detalye mula kay Luisito Santos Louie. I-turn over na ng Land Transportation Office o LTO sa Bureau of Customs sa isang yellow na kanilang in-impound matapos na mahuling walang nakalagay na plaka sa kahabagan ng SCTEX sa Tarlac City noong November 2. Personal na itinurn over ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao kay DOC Intelligence Officer Joel Pinawin ng naturang luxury sports car ngayong araw. Matatandaan na hinarang at impound ang LTO naturang sasakyan matapos nga na mahuling wala nakalagay ng plate number sa harapan nito at natuklasan wala ring bitbit na valid na driver's license ang nagmamaneho nito. Sinabi ng LTO na line ng kanilang pag-turnover ng naturang luxury sports car sa BOC na maimbestigahan kung may irregularidad ba sa pagbili nito gaya na hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Ang Super Balita sa Hapon. Nagsampa si DPWH Secretary Vince Dizon ng dalawa pang kaso sa Philippine Competition Commission o PCC laban sa dalawang contractor na sangkot sa bid rigging at bid manipulation na saklaw ng tatlong kontrata sa Davao Occidental at La Union. Nagsampa si Dizon ng mga kaso laban sa St. Timothy Construction Corporation, Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal at empleyado ng DPWH Davao Occidental at La Union 2nd District Engineering Offices. Kaugnay ito ng mga ghost at substandard flood control projects sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at Bawang sa La Union. Sinabi ng kalihim na aabot na sa 15 kontrata ang ipinasa sa PCC. Pansamantalang may ban o bawal ang importasyon ng wild at domestic birds kabilang ang poultry products mula sa the Netherlands sa gitna ng pagkalat ng bird flu. Sakop ng suspensyon ng karne ng manok, day-old na sisiw, itlog at similya para sa artificial insemination ng breeders. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Jr., inireport ng Dutch Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health noong October 8 ang pagkalat ng H5N1 highly pathogenic avian influenza sa isang tukoy na lugar na nakahawa sa mga domestic na ibon. Suspendido na rin ang proseso sa pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga produkto ng poultry mula sa the Netherlands. Ito ang Super Balita sa Hapon. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Buong bansa isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Tino. 360 million pesos na halaga